Lods, ito, good evening So welcome back sa ating munting channel. So ito meron akong i-share sa inyo. So meron tayo ngayong PX 1850 na power amplifier. So pa doon ang brand So ayan yung size. So ayan, meron tayong cutter dito na pangbukas at meron tayong pulgadera. Susukatin natin yung laman nito. So ito yung re-review natin. So galing tong China. So galing to ibang customer So subscriber din natin si sir, yung may-ari nito. So sabi ko sa kanya, i-return mo na lang. So kasi ipapadala din niya ng madam dito sa akin. So ayan, at ating malaman yung problema. Kasi nga doon pagkadating kay sir ay nagpo-protect daw So ito yung natin hihimayin kasi galing pa naman tong factory, baka may mga lost connection lang na parts dahil nga sa gawa nga ng sa layo pa naman ng shipment galing China. So ayan, ito ngayon yung ibabahagi ko sa inyo kasi matagal na may nag-request nito, kaso nga lang yung unang video natin ay nabura So kaya ito ngayon i-share ko sa inyo. Review lang muna tayo kasi ito ay under repair natin to. Hindi naman as in repair kasi nga ay papalitan natin ng bagong board. So ito, simulan natin tong i-open. At ayan, bago natin itong simulan mga lods ay kung baka hindi ka pa nakasubscribe dyan ay paki-subscribe na po at paki-hit ng notification bell at ilagay sa all para laging updated. So return na to, galing to sa ating customer. So ito yung i-share ko sa inyo kasi marami yung gustong i-review natin to para makita nila yung laman at saka yung likod ng ating amplifier. So yan, bukas na siya. Ang daming karton. So ayan, wala na silupin. So, ito yung share ko sa inyo. So tanggal muna natin sa niya. So dito ko sa labas ng bahay kasi natutulog na si Kulit ay baka magalit sa atin ang nanay. At tayo ay nag-vlog dito. So ito, ipopost ko lang yung video natin. Tanggalin ko muna, then i-open natin. So ayan na yung pado natin. Natanggalan natin sa kanyang carton. So at natanggalan din natin yung mga screw. So dito lang tayo sa sahig na kaupo. Ay mas maganda to, latag. Ang bigat kasi, sakit sa likod buhatin mga lods. Siguro nasa nasa mga 40 kilos or 30 to 40 kilos So bigat, legit yung bigat niya. So ayan yung niya, front panel. So 4 channel siya So meron tayong channel A, meron tayong channel A, channel B, at C and D, channel D. Meron tayong power switch button or naman button, power switch. So ayan, ito yung power lead indicator pa doon, PX 1850. So ito, titignan muna natin yung likod. Ito yung i-share ko sa inyo. So kasi maraming tatanong dito. So yung back panel niya, wait lang, ay meron tayong 4 na input So which is yung channel, ito yung sa channel A at saka channel B input. So ganun din sa channel C and D. So ayan yung kuko natin. Ang dami mga lods kasi galing tayo installation ng solar. So may kanya-kanya siya, isang channel, kumbaga stereo na isang channel. Sa channel A and B ay meron siyang sariling input sensitivity or input frequency. So meron ito siyang 0.77 or 775 volts or millivolts na ata. Ayan So ayan. And then 1 volt and then 1.4 volts. And then meron din siyang crossover, sariling crossover na may bypass at high HPF or high ano ba tawag dito? Kalimutan ko na, nawala sa isip ko. Inisip ko yung trabaho ko. So yan, pasensya na kayo mga luso. Kaya na yung bitin din yan. So meron tayong crossover, no?
So, meron siyang bypass ito, bypass to. May kamali lang, wrong spelling pa ata, bypass. So, HPF at LPF. And then meron din siyang input na bridge, parallel at saka stereo. So, kung isang XLR yung ilalagay nyo dito sa channel A, ay kung isang tunog lang, ay pwede nyo lang siyang i-parallel. So, parallel mga lods, ano? So, ayan. Naka-parallel. So, isa lang ang ilalagay mo dito. So, same lang naman yung tunog. Kasi nga naka-parallel input. So, ganun din yung sa speaker niya. Dalawa pa rin. And then, dalawa na yung out niya. So, isang input lang. So, kasi nga naka-parallel yung ating input. And then, ganun din sa kabila, sa channel C and D. Ay same din sa doon sa ating unang A and B channel. So, ayan. Meron din siyang speaker terminal. Apat. So, itong dalawang red, ito yung magiging bridge ng iisang channel. Yung isang dito. Yung isang channel din. Sa A and B. Kasi tatawagan natin isang channel. Pero stereo siya mga lods. Hindi siya mono. Isang channel na stereo. Isang channel din na stereo. Kumbaga dalawang power amp. So, ayan. So, meron din siyang speaker na apat yung output. So, ito. Meron siyang fuse holder. Meron siyang AC cord na malaki. UE at itong type nito. And then, dalawang 4 inches na 4 inches na blower. So, ito. Sisilipan na natin yung laman. So, tapos sa likod, yung mga katanungan nyo. Na dyan sa likod, meron siyang high pass frequency. Ganun pa rin siya. High pass frequency, low pass frequency. So, pasensya na. Nawala sa isip natin yun. So, ayan. Taran! Ang bigat. Ang bigat ng takip. So, ayan, kulay blue yung kanyang capacitor. 2 stage, 2 layer yung capacitor niya. Meron sa taas, meron din sa baba. Itong isa, dito sa ating channel A and B. And then, yung isa naman sa baba ay doon sa ating channel A, channel C and D. So, ayan. Yung transformer niya, ang laki. Susukatin natin ito mamaya. So, yun. Pwede. Ganda nito. Ayan, isang palad ko mga lods. So, meron tayong nito. Yung voltage sa kanyang transformer. Okay, focus natin. So, yung ating primary ay meron tayong 220. 0 to 20, So, and then, yung ating secondary, meron tayong 15 volts. Kumbaga 0, 15 volts, and then 0 volt, 22 volts. And then, supply ng ating doon sa ating back panel na sa ating bridging mode, back panel, bridging mode, board. Ano ba yan, nabubulo na tayo. So, ayan nyo na mga lods, huwag nyo na pansinin. At ito, meron tayong ang pinaka-high rin nito. So, class H lang pala ito mga lods, so hindi siya 3 tiers, So, yung pinakamataas na voltahe niya is 110 BEC, 55, 0, 55, and 110 BEC. So, same lang siya sa mga supply ng mga lods, ng yung mga K10 or yung CA20, parang ganun siya mga lods, CA20 at saka CA16, CA18. So same lang sila ng supply. Sa sound barrel ganun din, 110, 55, 0, 55, 110. At marami pang ibang amplifier na gumagamit ng ganitong transformer. Sa transformer naman, so di ko sure kung pure copper. Sa tingin ko pure copper naman. Parang hindi. So ayan, at least worth it naman yung kapag bibili nyo to. Worth it naman yung pera nyo na ibabayad. So yung output dito, dito na naman tayo sa output. So NGW yung kanyang output mga lods. So bali sa isang channel meron tayong 2, 4, 6, 8. So 8 pairs per channel. So pagpalagay na lang natin na sa kaya niya nang hatawin yung 1500 watts nito na D18 And then
Meron tayong yung gamit nila na ano na diode ata to. Ayan, IGBT ba? Oops, focus natin. IGBT pa lang mga lods. So 70N 20. So I think 70 ampere 70 ba? Tama ba? I think ano to siya. 700 volt 20 ampere. Parang ganun ata yung pagka ano. Sorry na ako nagbabaliktad ba 70 ampere ba or 70 volt 700 volt or 20 ampere or 200 volts. So pero sa tingin ko ito yung ano ito ay 700 volt 20 ampere na IGBT. So anti-parallel no, anti-parallel diode. So yan, hindi W. So parang ano lang din siya mga lods, pero may ganda siya mga lods. Nandito yung kanyang MOSFET, kanyang diode nandito pala. Hindi na nilagay dito sa heatsink, hindi na siguro magkasya, dito na nilipat. So yan yung diodes niya no, transistor type. Ayan, F30U60. Sa tingin ko 30 ampere 600 volt. So ayan, mukhang original naman yung mga transistor. So ito ay ano, wala siyang mecha. So ang may mecha is yung ating final driver. So ito ay ano, collector output or ground output, ground collector. So ayan, so ito yung ano, maganda at bihira lang to masunugan ng ganito mga lods, kasi naka ground collector no. So yung ano, yung imbis na yung supply dito dadaan sa gitna, ay ito yung ginawang output. Yung supply dumaan dito sa ating 5 watts na resistor. So ayan, ito yung ginawang dito yung kumbaga pinahina yung ano, kuryente na papasok ano. Pero parang fuse, ginawang parang fuse ano, yung resistor natin. Fuseable resistor. Kasi dito dumaan yung supply. Kasi yung collector nito, ito yung output. Itong sa gitna na mga paa, ayan yung kanyang output. Ganon din, same din sa kabilang channel. So ayan, meron siyang dalawang relay. So para sa channel A at saka channel B ano. So hindi natetest natin to, plug natin to kung anong problema. So may halong SMD type yung kanyang ano, same pa rin doon sa mga live, yung mga ano ibang branded na amplifier. Ganon din naman yung ano no ng iba. May halong SMD type or SOT. Ate ko. So ayan. Yung capacitor niya ay meron tayong 10,000 UF by 80 volts. So ilang piraso to? 2 4 6 8 10 12 14 16 16 pieces capacitor per channel ano, per stereo na channel, kasi stereo to mga lods eh. So ganito din stereo. Pero okay din yung transformer niya, malaki. So ito susukatin natin yung kanyang transformer. So ito yung ano, 3RU na amplifier ano, 3RU. So ayan, sana ina-explain ko sa inyo ng maayos. At least nakikita nyo naman yung ano natin sa ating camera. So malinis yung pagkagawa ng padon. 4 yung blower niya pala. Meron din pala doon bin sa loob, dito sa front no, at saka sa back. So ayan yung height ng ating transformer. Tanggalin muna natin to, natatanggal to eh. Itong ano niya, antay pang ano to sa haming ano, sa ground ano, or sa ano tawag doon, may function din yan siya. So ayan, meron tayong 10 cm ata, 10 mm 4 inches no. Ayan, di lang pala to 3RU ata, 3RU ba to o 3.5 or 4RU itong casing natin. Ah, 3RU. So, sorry. So ayan yung ano niya. Meron tayong 4 inches na transformer. Yung lapad
ay 7 inches. So yung gitna ay 3.5 inches. So ayan yung kanyang casing. So kasi may magtatanong na naman yan, ikumpleto na lang natin. Ano pa kayo tatanong ng mga subscriber ko na to? So ito, meron tayong 21 inches na casing. So yung lapad niya, same lang naman siguro to lahat sa mga amplifier. Yung mga lapad nila 17 inches. So yung heatsink niya sa loob ay 14.5 inches. Yan. Yung capacitor niya ay ito yung maliit lang na capacitor, no? Maliit yung size, pero okay naman. Ito ngayon hindi na nila pinalaki yung UF. Nasa 10,000 na lang talaga. Ito totoong 10,000 na to. So yung una kasi nilalagyan nila 15,000, 12,000. Nung pagka-tester ko nasa lang mga loads, 10,000 lang talaga siya. So minsan na may pagkadaya din. Pero okay lang din. Ay sulit naman kasi mura lang naman din to. Sa halaga ng 20,000 ata mga lods, so may ganito ka ng amplifier. Ang laki na, bigat mga lods, legit talaga na mabigat. Ang bigat siguro ng transformer nito. Mahaba yung transformer niya mga lods. Yung design niya same lang din sa ibang mga power amp, no? Kasi ang daming kumakalat ngayon na power amp, yung mga PGH power amp, no? So ganito din yung design. Yung sa ating mga yung sa ating Kevlar, sa AD, basta marami pa siyang ganito na forma. So pinagkukopya. Sa tingin ko yung mga amplifier natin dito ngayon pumapasok, parang isa lang yung manufacturer. Kasi PGH lang. So shout out kay PGH. So parang sila lang yung manufacturer. PGH yung Padon. Padon ata. So yan, okay na din sa presyo ng 20,000 plus So may pang sub ka na. So mas maganda pa rin yung yung PX 1850. 850 yung PX 1800 talaga, yung class TD. So gusto ko din yung tunog nun, quality. Ito quality na naman yung tunog. So malalaman natin to bukas siguro kung ano yung problem. Ngayon itetest natin. Wait lang, pupus ko lang yung video natin mga lods. Kung ano yung problem. So ito, at naka-plug na. So testing natin. Malaman natin kung anong problema na to. Bakit sinahuli ni customer. Hindi naman siya nag-protect mga lods. Many months later. Tetest kaya natin to, no? So tetest natin. So yan. Testing natin to. So post ko lang. Maglagay muna tayo ng mixer. Lagay tayo ng mixer, no? Ito, USB muna tayo. So itong mixer ni madam may kamukha pala to, Ashley. Yung mga brand na original, no? Ashley. So may audio na. Check natin kung anong problem nito. Bakit wala namang protect, wala namang sign sa front. Mukhang si sir ang may problema. Mukhang okay lang. Di tayo pwede makabelo kasi gabi na. Lakasan natin ng bass konti. Quality talaga na tunog mga lods, oh. Lakas.
Ano lang yan, 500 watts. So, wave 15 Kevlar, ano? Try natin sa kabilang channel. Ito, try out natin to. Bakit kaya sinauli ng ating customer? So yun, baka umabot ka sa haba ng ating video mga lods, ano? So kung hindi ka nakapalike dyan, napalike naman ang ating video kung ito may inyong nagustuhan mga lods, ano? Kung ako'y nakapagbibigay sa inyo ng idea. So yan. So pwede naman kayo magtanong. So sumasagot naman tayo. Minsan may time tayong sumagot kasi ang busy ko ngayon mga lods, talaga grabe, so I swear. Mismo nga si madam, hindi ko na nare-replyan minsan. Sabi ko, madam, I'm too much busy. I'm so sorry for late reply. So, kaya, okay naman si madam. Understanding naman si madam. May mga project, may mga ano ko ngayon mga lods, may mga project ako na yung solar, no? Tapos busy pa tayo, marami din pa nagpapagawa dito. Yung dami akong video, hindi ko pa na-i-post, hindi ko pa na-edit. So meron naman mga bagong dating. So testin natin yung isang channel, no? Yung ating sabi na naman tayo ngayon. So yung tinestin natin dito sa A, din sa B tayo. Then mamaya testing din natin yung C at saka yung D. Kasi yung tumawag, nagsabi ko kasi kay customer na to, yung may-ari nito, sinabihan ko talaga, check mo yung XLR, kung baka mali yung wiring or yung connection ng kanyang paggawa ng XLR, ano. Channel A at saka channel B. So tetest natin doon sa ating channel D and C. Ito, dito na naman tayo, lipat na naman tayo. So ililipat natin to ating input. So naka stereo mode tayo at kaya pala wala masyado yung ano, nakalupas pa rin dito sa kabila. Kaya pala wala masyadong Twitter na lumalabas, ano. Dito tayo sa kabila. Sa ano muna tayo, dito muna tayo sa positive home. So ganyan lang mga lods. So sana naman ay kung bibili kayo ng power amp, huwag nyo muna isauli. Kawawa din kasi si seller mga lods. Nabugbog yung ampli sa kakapadala. Tapos okay lang naman pala. So yan sir, yung amplifier na binili mo okay lang. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, testing mo na lang, ano. Testing ng maayos. Testing natin ito sa isa, doon na to, dito na tayo na channel. Yung dito okay lang, no, na channel. Tingnan na natin. So ayun.
siguro nahinang yung ano nito, yung Twitter nito. Parang pumipitik yung Twitter natin. Yung sinolda ko lang kasi yung sa likod niya mga lods, meron siyang kaya pinapa-repair yan. Naglo-lose contact yung mga paa niya sa kanyang dividing network. Siguro yung ang sinolda ko lang is yung sa bus, yung sa Twitter wala. Nagtutuklapan yung mga naglo-lose contact siya mga lods, kaya kung minsan nag-ano yung tunog niya. So open ko na lang man yan, bukas na siguro yan sa umaga. Yung sa bus niya okay na. So ayos din pala tong Kevlar, no? Ganda rin pala tumunog. So testing natin yung ating last but not the least, yung channel D natin. So test natin. Ay nako sir, okay lang yung amplifier mo sir. Ano nangyari sa ating dalawa? Anong nangyari sa inyong dalawa ng binili mong amplifier? Ba't di mo mapatunog? Sabi kasi ni sir, pangit yung tunog, basag. Hindi ko alam kung baka speaker na yun ni sir nag-surrender. Or repair yung speaker. Yan, okay na yung sa kabila. Testing natin. Pasensya nyo na yung natin. Dito na tayo sa lapag. Wala rin sa mesa. Okay na, okay. Pas alright. Doon tayo sa sound check. Ito lang yung ni Paton. Ito yung next. Ganyan lang mga lods. Yan. Yan. DJ Wowie Remix. I-open natin yung high pass niya mga lods. So wait, kuha tayo ng screw. Sana yun? Where are you? Nagtago kata. Andito lang pala. So open natin yung kanyang high pass kasi naka LP8 tayo, no? Yan, nakababa. Ayan, oh. So try natin sa gitna. So kung ayaw mong gamitin yung dalawang frequency, pwede mo lang i-bypass, no? Kung ano yung purpose mo, kung gagawin mo siyang pang vocals ata, pang vocal, bypass mo na lang. So testing natin. DWR. DJ Wowie Remix. Ganda ng bass mga lods. Sulit din yung tunog, naka-bypass. Napindot natin yung button. Sorry. Try natin. So naka-stereo mode tayo. Ayun, ayan lang low pass pala. Sorry, naka-high pass na pala tayo kanina. Yan, yung crossover niya. So wala siyang tunog, bass lang talaga siya mga lods, pure bass lang. Naka-high-pass na pala tayo kanina. So, diba? Ang ganda, may crossover mga lods.
So ano natin, balik natin sa iPass para marinig natin yung ano, kalansing, tunog ng mid at saka tweeter. Grabe yung bass niya. DJ Wowie Remix. Hindi gaano uminit mga lods. So ayan si sir, yung sayang yung amplifier mo sir, nag-sold out si madam nito. Inadala mo yung amplifier mo, wala namang problema sir. So i-break in ko na lang to bukas ano. DJ Wowie Remix. So ayan at thank you mga lods ano. So ito, daan na tayo sa ating review. So kung ano mo yung gusto niyo itanong, tanong niyo lang mga lods ano. So sulit naman yung tunog niya. So di natin masyadong pahabain yung ating video kasi nga mahaba na. DJ Wowie Remix. So maraming salamat sa walang sawang suporta mga lods ano. At until next video natin, sana hindi kayo magsawa sa ating munting channel. Magandang buhay sa ating lahat. At magandang buhay. God bless din sa ating lahat ano. So ayan, lagi tayong mag-pray sa taas ano. So para sa maraming blessings no. Huwag lang tayo tanggap ng tanggap, mag-pray din tayo. So yan, thanks for watching mga lods. At yan lang, hanggang dito na lang yung video natin. At magandang buhay sa ating lahat. Bye bye. Powered by Artec TV.